rehiyon. Ilang dekada nang umaasa sa mano-manong pagtatanim ng palay ang mga magsasakang tulad ni Kata Obinaryo ng Nueva Ecija. Mababa ang kanilang kita dahil sa taas ng production cost, dulot ng pag-aararo gamit ang kalabaw at pagpapatuyo ng palay sa pagbibilad sa kalsada. Dahil dito, sa bawat 100 sako ng palay, 4 ang natatapon lang, kaya lugi ang mga magsasaka. Ito ang problemang gustong lutasin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Libo-libo ring makinarya at pasilidad ang ating binuksan at pinamigay para sa mga magsasaka. Last week, dinayo ng Pangulo ang Gimba Nueva Ecija para inspeksyonin ang Rice Processing System o RPS, ang modernong pasilidad para sa pagpapatuyo at paggiling ng palay. Pero para pampabilisan, kailangan ito mechanization ang ginagawa natin. Dagdag pa ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. Pagbibilad ng sa kalye, maraming losses dyan Tsaka maraming pangit yung quality. Better quality means better price. 213 ang ginagawa at ipinamamahagi ngayong rice drying facility sa iba't ibang lalawigan. Ininspeksyon din ng Pangulo ang katabing rice mill. Nandito na yung milling, nandito na yung drying. Lahat ng value added ay nandito, naiiwan sa kooperatiba, naiiwan sa mga magsasaka. Ang modernisasyong ito ang bagong muka ng agrikultura. Yung mga nagsasaka ay nakangiti at ibig sabihin na maayos ang kanilang hanapbuhay. Sila ang nagpapakain sa buong Pilipinas, kaya alalahanin natin lagi ang kanilang kalagayan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ito ang bagong kwento ng agrikultura, ang pagtatanim ng pagbabago at ang pag-ani ng pag-asa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas.
Good morning, Eastern Visaya. Yes, magandang morning mga kasangkayan. Magandang morning Eastern Visayas, Pilipinas World. Anaton oras sa Philippine Standard Time. 2 minutos na nakalabayhan alas 8 haaga. Nga naa dinaliwat kita taramdan. Good morning Eastern Visayas. This time haaton kanan pan Miyerkules na nga edisyon Marso 25, 2026. Iniday sila lo sa Bilizar itong Radyo Pilipinas Borongan. Hapag mangamulo ito naman Station Manager Ate Ruth Rivera Abunda. Kaupod ha technical section, Hera Chief Tech Joy Policarpio, ng Engineer Arvida Dios. Kami iton mananagbalay, hininga pa na Miyerkules ng edisyon ha atin program. Yan ang alas 8, nga dayton ka alas 9, yan ang aga. Antaramdan, good morning Eastern Visayas. Ato niyo masasarigan ha mga notisya. Pinakabago nga mapanhitabo ha palibot iton aton rehiyon. Igin papadangat ha pagburublig. Iton Presidential Communications Office pinaagya ton tulong istasyon iton Radyo Pilipinas. Sugadan Borongan, Kalbayog ngan sugod ngan inuupdan kami iton Philippine Information Agency ngan sugadman Visayas State University. So mapahamtang kami haton na pinaka mapaso nga mga notisya yan nga oras. Nga diri kita maglangan mga kasangkayan. Diritso ta kadtuon aton magiging kasubong ha pagbalita iyan na. Unahon ta ito na Radyo Pilipinas sa Sugod Southern Leyte aada halinya Miss Mrs. Dalia. Orit Atwil, magandang morning. Kumusta ito niyo sitwasyon Miss Dalia? Good morning, Eastern Visaya. Yes, Ate Days. Good morning. Happy Wednesday morning kanato nga tanan. Good morning ta sa itong nga kaubanan. Diha sa DYES Radyo Pilipinas Borongan. Pinaagi sa pagpanguna ni Ate Ruth Abunda. Ngayon man kang Sir Jean Navilon diha sa Radyo Pilipinas Calbayo. Good morning, sir. Maylin Diaz, good morning, Philippine Information Agency diha sa PIA Northern Samar. And good morning ta kang Sir Yan Arinto, ang atong Regional Director sa PIA. And kang Sir Glody Kayunda no, sa DYDC Baybay City. Yes, sa today's update sa itong panahon din sa Southern Leyte, no? Matod pa summer na sa Southern Leyte, no? Kay alas 6, alas 7 pagani sa buntag, mainit na gyud ang ato nga na-experience. Amping lamang pod sa itong mga kaigsuunan, labi na kay panahon pod sa gabi, kay medyo tugnaw pod, no? So matod pa nila winter sa gabi, no? Summer sa buntag, no? Amping sa ato nga mga kaigsuunan bitaw, and dili malimot sa pag-inom og daghang tubig, labi na kay panahon na kita sa summer season. Yes, sa atong update, peace and order situation na today sa nakaandam na ang atong Southern Leyte Police Provincial Office sa paglatag ni ining mga security measures para sa umaabot nga Semana Santa. Gani sa ato nga pagighinabi sa ato nga Police Chief Community Affairs and Development Unit si Police Major Aldos Dexter Roa iyagyod nga himug-atan nga aduna nay coordination sa ato nga mga tagsa-tagsa ka mga municipal police units aron pag himo og mga lakang aron ma-secure ang kining kahimtang sa ato nga mga devotees, especially nga gilauman nga ubay-ubay ang mudagsa no panahon sa Semana Santa no. Karon ang Domingo mag-start ning ato nga kining pag-obserba sa Holy Week. Yes, sa atong update sa Sugang Dagita. Aduna tay notice of scheduled power interruption again. No, murag kada adlaw gyud ning power interruption. No, karong adlaw nga Miyerkules, Marso 25, magsugod kini alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. So medyo mainit gyud ang ato nga panahon. Andam sa inyong mga paypay. Ang mga apektado diha sa Puro Caimito, Barangay Asuncion, diha sa Dakbayan sa Maasin, duol sa Leoncio Ligad Residence. Ang hinungdan ini mga igala mao ang relocation sa secondary line.
No, so gihangyo ang kinatibuk-ang pagsabot sa ato nga mga miyembro konsumidores, especially sa mga affected ones. And gipasabot dahil po no sa ato nga Suleco sa kasubo nga balita. Well, murag expected naman po hinoon ni Ate Day sa Ma'am Eileen, Sir Jean, and Sir Glody nga gipasabot gyud nila nga dunay pagsaka sa ato nga taripa sa kuryente for the month of March. Hinoon na gipasabot sa mga opisyales sa Suleco nga dili pa ni mao Ate Days ang epekto sa fuel crisis, no? Epekto pa ni siya sa pagtaas sa generation cost. That's why ato nga painumdom sa ato nga mga konsumidor tipid-tipid sa ato nga paggamit sa ato nga enerhiya. Okay, pilita kasabot kung ano pa patay paigo nga supply, no? So, okay na atong latest update sa ato nga Suleco. And for Sogod Prime Water District, o gipasabot ni ining resume na ang ilahang office transactions karong adlaw. Kini human walay opisina kagahapon tungod sa selebrasyon sa National Water Day. No, so walay opisina ang Sogod Water District kagahapong adlaw. Karon kato mga gusto nga mobayad mamahimo nang muadto sa ilang opisina. Alright, sa ato nga mga nahipos nga balita para karong adlaw nga Miyerkules. Mayor sa Silago, gipasidunggan isip Outstanding Local Chief Executive of the Philippines. Hepe sa Malitbog MPS nakadawat og pag-ila. Mga nahimo sa administrasyon ni Mayor Mercado gibidya sa iyang State of the City address. Medical mission sa probinsyal nga kagamhanan, pagahimuon sa lungsod sa Limasawa, Southern Leyte. Yes, kana nga atong ihatod sa atong nga pagbalik sa atong second half. Sa ngalan sa atong station manager, Sir Dindo Alaras, kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dalia Abiara Orit. O kauban nato sa Master Control, Kuya Rito Cabales, ug nga mga interns sa Southern Leyte State University. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Thank you, Miss Dalia. Pauna, no, nga impormasyon, situation na report, ngan sugad man headlines sa mga balita, tikang naman Radyo Pilipinas, sugod Southern Leyte. Nga yan na, katuon ta naman, ito nato naman magiging kasugbong, DYDC, Visayas State University, Glody Kayunda, magandang morning, maayong buntag. Morning, Eastern Visayas. Yes, Ma'am Daisy. Good morning, Sad. Good morning sa itong mga suking tigpaminahon. Hininga atong programa ang Good Morning Eastern Visayas. Sa ngalan sa mong station manager nga si Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villagonzalo, kini si Glody Kayunda, akong kauban si Micaela Gongora, ang maghatod kaninyo og update og balita dinhi sa Dakbayan sa Baybay. Good morning sa atong mga partner stations sa Radyo Pilipinas Eastern Samar sa Borongan kang Ma'am Daisy, og Radyo Pilipinas sa Sugot kang Ma'am Dalia, og kang Ma'am Eileen sa PIA Northern Samar. Maupay nga aga hayo nga tanan on sa atong mga suking tigpaminaw. Good morning, good morning. Hinaton ta na amos maayong kahimtang karong mga orasa. Og update dinhi sa weather sa Baybay City, magpabilin nga partly sunny hangtod sa medyo madag-umon ang panahon karong adlaw. Uban sa gilauman nga pinakataas nga temperatura nga 32 degrees Celsius o 89 degrees Fahrenheit. So gamay ra ang posibilidad sa pag-ulan sa kinatibukan, maayo ug malinawon ang kahimtang sa panahon sa kadaghanang adlaw. So update diri sa pagtaga-kuryente sa Dakbayan sa Baybay. Wala gipagawas nga power interruption. Samtang nagpadayon o ginapadayon ang meter clustering sa mga lugar nga sakop sa Layeco 4. Bisan pa sa pagtaas sa presyo sa kuryente kada kilowatt hour, padayon ang maong inisyatiba aron maorganisa ang mga metro o makunhod ang system loss ug mapugngan ang kilowatt meter pilferage alang sa mas kasaligan nga supply sa kuryente para sa tanang member consumer owners. O partners, update diri sa pagtagatubig sa Dakbayan sa Baybay. Walay interruption sa water service ug walay pagtaas sa bayranan. Samtang ginapadayon ang kalihukan sa water service connection. Gipahinumduman usab sa buhatan nga
ang mga konsumidor nga bayrandaan ang ilang existing nga bills aron mapadayon ang maong serbisyo ug malikayan ang disconnection no sa inyong linya sa mga tubig. Og update sa peace and order diri sa Dakbayan sa Baybay. Walay na italang major incident sa kalungsuran sa Baybay atol sa gipahigayon nga Upland Bandilyo sa Baybay City Police Station ni atong Marso 24 tuig 2026. So atol sa kalihukan mga higala ang mga kapulisan ubos sa pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Dexter V. Idilio COP mi pahigayon og pagpahinumdum sa publiko bahin sa hustong paggamit sa enerhiya o fuel conservation. Tumong nini nga mapaligon ang kahibalo sa komunidad o dasigon ang responsableng paggamit sa enerhiya. Gipahinumduman usab ang publiko nga mahimong muduol sa Baybay City Police Station sa Barangay Gaas o mokontak sa ilang mga hotline kung adunay panginahanglan sa tabang sa kapulisan. Og update diri partners sa Visayas State University sa mga scholars no gikan kining pahibalo sa Directors of Student Affairs gipahibalo sa DSAS nga nahuman na ang pagproseso sa stipend sa VSU scholars o grantees o karon naghulat na lamang sa pagpagawa sa pondo gikan sa DBM. So andaman na ninyong mga ATM diha sa mga scholars no sa dihang makredit na kini sa VSU ipadayon ang pag-apod-apod sa stipend. Gilaw man nga ma-release ang maong pondo karong April 2026. So gihanyo usab ang tanan nga magpadayon sa pagmonitor sa mga update pinaagi sa official nga Facebook page sa Visayas State University. O mao kato ang update diri sa Dakbayan sa Baybay o galang sa mga balitang nahikay. DSWD ug VSU nagpaligon sa panag-uban aron mapaila ang Sustainable Livelihood Program pinaagi sa DYDC. FME Lead Forum 2026 gipahigayon sa VSU isip pagpasaulog sa ika-16 nga anibersaryo sa FME SSC. Ug mao kato mga update o gatangi ang mga detalye ni mga balita pagkahuman ning pipilak pahinumdom sa ikaduha nga bahin ng atong tulumanon ng Good Morning Eastern Visayas. Balik ti dahay mo, Ma'am Daisy. Good morning, Eastern Visayas. Damang salamat Glody, haton pa unang impormasyon ngan sugad manhan pagplastaran headlines san mga balita no tikang naman da Baybay City. And yan nga oras kadton ta naman adto naton radio station Kalbayog, Radyo Pilipinas Kalbayog, Acting Station Manager Gina Vilon. Kumusta? Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Maupay Man, Korpod Daisy. Maupay nga aga sa iyong matanan dito sa DYES Borongan City sa pagpanguna ni SM Ruth Abunda ng bugos nga staff. Sugod man sa DYESL Sugod Southern Leyte. Good morning, Ma'am Dalia, bugos nga persa sa DYSL sa pagpanguna ni SM Dindo Alaras. Yan, sugod man kan Sir Glody sa DYDC-FM, Visca, Baybay City, Leyte. Good morning, maayong buntag ngan sa atong ka-PCO sa Katarman, Northern Samar. Sa PIA Northern Samar si Ma'am Eileen Diaz, good morning. Didi sa siyudad sa Albayog, maadlaw yan na, summer na good. Basta tipag si Simana Santa. Sa peace and order situation, mahimyang man ang siyudad sa Albayog, oray na itala ang untoward incidents sa naglabay nga 24 oras. Nakaandam na ang Galbayog City Police Station para sa pagdumara sa Holy Week sa sunod nga semana. Ngan sugad man sa pagtaga tubig naman may the service water interruption ang Galbayog Water Company.
Waray tubig tungod sa paghimuon nga activity valve insertion dito sa Karayman Bridge. Yan na ining adlaw, alas 10 na aga, tubtub alas 7 niyan nga gabi. Apektado nga mga lugar nga mawarayan tubig maon Barangay Karayman, Burabod, Kautod, Mumbon, Santa Margarita. Salamat sa iyo pag-intindi. Nagpapaybaro tigang sa Calbayog Water Company. Ginpapaybaro luwat sa Calbayog Water Company nga nakabalik na ang GCash. Gin-informar ang tanan nga mga konsesyonaryo sa tubig nga GCash payment ang yan na available na. You may now conveniently settle your bills through GCash. We aim to serve you better. Salamat sa iyo patience and understanding. Sa pagtaga-kuryente naman, mga kasangkayan, may didi service interruption and sa Melco 1 naka-schedule nga power interruption. Notice of scheduled power interruption. Buwas ining adlaw Huwebes tikang alas 9 sa naga ngadto alas 5 sa kulop. Waray kuryente ang barangay kang Salawsaw. Trinidad Basud ngang Karayman. Tungod din isang conversion of phase to 3-phase primary line sa Barangay Trinidad. Salamat sa iyo pag-intindi. Tikang buwas ining adlaw nga power interruption tikang alas 9 sa naga ngadto alas 5 sa kulop. So, amon to ang pahibaro sa Melco 1 para naman sa itong mga headlines nga si-share niyan nga mga balita sa second half sa Good Morning Eastern Visayas. Calbayog nag-aandam na para sa Bisita Iglesia 2026. Local Health Board sa Calbayog mas ginpakusog ang mga programa panlawas. Groundbreaking para sa Katubig Pasalubong Center o paglansar sa Katubig Shared Service Facility dakong abulig para suportaran ang mga negosyo. DSW Region 8 mas ginpaugot ang verifikasyon sa mga beneficiaryo sa Matuginaw, Samar. Ang matuatong mga headlines, mga detalye sa katukiban niyan sa second half sa Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Damungat salamat ASMGN haton na pauna nga impormasyon tikang Radyo Pilipinas Calbayog. Ganyan na katuon ta naman ha Northern Samar Philippine Information Agency pinaagi kan Miss Eileen Diaz. Magandang morning Miss Eileen. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Ma'am Daisy, Ma'am Dalia, Sir Jean, and anaton gihapon ka sumbong sa aton na DYDC, dili sa katarman kahapon, mauran, pero maoy na sa sugad ada nga drizzle, parang fine nga droplets san uran, pero mas stronger kaysa sa shower, pero parang so nga digtoy drizzle may tansiring nga drizzle may tanan kamutangan hasta kanina nga aga saya na nasirak si haring araw pero diri good siya full parang diri good mapaso and diri pareha sa mga naglabay pa ang adlaw nga nakaabat na kita sin nakapaso aga pa. So, dili naman sa namon pag taga North Sanilco, waray pagawas nga anunsyo, power interruption. An NCCP nga North Sanilco, lugod ang ira Facebook page, puno sin mga advisory
puno sin mga kwintada paghatag asistensya sa mga mga consumer kung pira ang konsumo sa refrigerators, sa rice cooker, so paano pagkwinta adto dito nakapost sa era Facebook nga na iragin o tugin paanunsyo nga open na liwat sira sa GCash nga payment kay natuok ini yan nag-abri pala nga na bintaha ini sa naton mga konsumidores nga diri na mamasahe kay maram nakita yun nga una nga apektado san aton pagitaas san presyo san gasolina or diesel mao ang pamasahe. Ngan as of kahapon sa naton pangutana sa Shell, kahapon kay Martes manggod nagbabag-o ang presyo san san gasolina or diesel diri sa Norte San Samar ang Shell ang diesel 124.80 ang premium sa gasolina 106.20 nga unleaded 105.40. I hope mas maburo barato ang dida sa iyo sa atong ibang probinsya dihan sa Rio Norte. Okay? Nga saan pagdaga ko kamurayaw ang waray pagyapon surrender, waray pagyapon kadadakopi ang adton military nga nagpatay sa iyang kaupod. Pira na ka simana ang naglabay wara pagyapon kasulbaran ang kaso. Ngayon, para naman sa amon second part, para sa amon headlines, sa amon balita, BIR Northern Samar Revenue District Office naglunsar sa kampanya pagtagabuhi sa programa sa kapihan sa PIA. 19 nga mga miyembro sa New People's Army nagsurrender sa Special Action Force sa Bungto sa Palapag. Amo langon ito amon didiya ibabalita sa iyo sa ngaran sa among Regional Head Rento is Aileen Lazondia sa Philippine Information Agency. Back to you, Ma'am Daisy. Good morning, Eastern Visayas. Damo nga salamat Miss Aileen hadto na pauna nga impormasyon tikang naman ha Philippine Information Agency ha probinsya ito Northern Samar. So bueno, mga kasangkayon oras naton may na kita 24 minutos sa nakalabayhan alas 8 ha aga. So kakalop nga adlaw aton pangulo nagdeclare in state of national energy emergency ngan sugad man nag-uotorisar na paghimohin mga pitad nga makakamitigate iton epekto hiton krisis iton enerhiya dinhi naman ha aton na. So sitwasyon kami dadi syudad diton Borongan temprano naging mapaso anaman aga ngan abat na iton na kapaso iton summer. So change wardrobe na talaga kita Miss Aileen. Tapos advisable na yan aton cotton nga mga panapton para diri masyadohin ka mapaso and then kaulangan taliwat aton payong, sunscreen, aton mga magawas nga na samtang aton maupay naman yan nga balita di syudad hiton Borongan may connection naman nga dahiton celebration hiton Women's Month gindudumara yan ay usa nga Agri-Enterprise Fair hiton Dar Eastern Samar. So pwede na aton mga taga syudad hiton Borongan nga kung tipalit kamo mga produkto hauma ngadto nala kamo Habay 5 hiton na opisina hiton Department of Agrarian Reform Provincial Office hiton Eastern Samar para ka makapalitin na mga reasonable reasonable nga presyo nga mga produkto tikang hiton mga kababayan nga agrarian reform beneficiaries hiton bugos nga probinsya kay usa daman iniya nga paagi hiton pag recognize hiton na dako nga papel hiton na aton mga kababayan nga mga parag-uma pag sugdaman hiton produksyon didi naman hiton sektor hiton agriculture. Sa yan ala ini nga sa kaadlaw ngan pwede na kamo masinga to kay nag-abri na yan didto hiton ni Ira opisina hiton provincial office hiton na DAR. Nga samtang didiliwat hiton syudad hiton Borongan epekto liwat hiton krisis iyan nga aton inaabat enerhiya iton city government hiton Borongan may plano nga mag-subsidize hiton mga trike drivers ngan sugad man adton mga nagtatagyaliwat hiton pamboat nga nabiyahe nga diton mga isla hiton syudad nga ginmention dida siguro mga 5 million ito niga-allocate iton city government hiton Borongan as subsidy
para diri mag-uminto iton pamasahiton amon na tricycle didihiton na syudad ngan sugad man adton mga sakayan nga nabiyahe ngadto hiton na amon mga isla. Ngan hapag taga enerhiya lagi hapon ti kang Eastern Samar Electric Cooperative waray hiluag ng power interruption may adalayan na usa ka adlaw ngan dito naman inidapit ha northern part hiton na probinsya. May ada power interruption alas 12 yan ang audto nga ay midnight man la ini. Okay, so tapos na. Anyway, so ibig sabihin diretso na ito na serbisyo elektrisidad, ito na Eastern Samar Electric Cooperative. Although temprano naman ini nga nag-abiso nga magtipid kita para diri kita masyado maapektuhan hiton na mahal nga kabaraydan hiton na kuryente kay permanente may ada magiging epekto nga dihiton taripa dihiton masunod nga bulan. Hapag taga tubig naman diretso iton dali hiton tubig ang mga gripo dihiton syudad waray advisory para hin service interruption iton Borongan Water District. Hapag taga peace and order nagpapabilin nga mahimyang iton kabutang hit sitwasyon hiton bugos nga probinsya hit Eastern Samar. Samtang headlines iton mga balita nahikay iton Radyo Pilipinas Borongan para yan na nga adlaw. Kaso hin malnutrisyon habugos nga Eastern Visayas nagpapabilin sumala hiton National Nutrition Council 8. Samtang first quarter joint City Peace and Order Council Anti-Drug Abuse Council ngan sugad man Task Force to End Local Communist Armed Conflict gindumarahan local government unit han Borongan. Subsidiya para 3.5 million nga maparag-umahan lubig ginaaro ni House Minority Leader Libanan. Ngan top 7 most wanted person ha Borongan nga naatubanghin kaso nga statutory rape arestado ha syudadhan Katbalogan. So mga kasangkayan, magpabilin nga naka-tune in kay madangat hayo ang detalyehan mga balita pagkatapos lahi na piranga pahinomdom. Ginugunita ngayong taon ang ika-50 anibersaryo ng paglagda sa Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia o TAC. Halos 9 na taon matapos ang pagkakatatag ng ASEAN, nilagdaan ng 5 bansang orihinal na kasapi nito ang dokumentong magsisilbing pundasyon ng diplomasya at matatag na ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia. Naganap ito sa Bali, Indonesia noong ika-24 ng Pebrero 1976. Binago ng TAC ang ASEAN tungo sa pagiging organisasyong may malinaw na alituntuning nakasentro sa mga prinsipyo ng paggalang sa soberanya, hindi panghihimasok sa panloob na usapin ng bawat kasaping bansa at mapayapang pagresolba ng anumang tensyon. Sa ngayon, lumago na sa 58 high contracting parties mula sa 5 kontinente ang lumagda na sa TAC. Patunay ito sa mahalagang gampanin ng ASEAN sa diplomasya ng Asya at ng mas malawak na international community. Bilang bahagi ng ASEAN 2026 Chairship ng Pilipinas, inilunsad ang isang logo bilang paggunita sa 50th anniversary ng TAC na hango sa pambansang bulaklak natin na Sampaguita. Sumisimbolo ito sa pagkakaibigan at pagtitiwala ng mga bansa na pinanday ng naturang kasunduan. Ang ika-50 anibersaryo ng TAC ay patunay ng nagpapatuloy na matatag na ugnayan at pagsusulong ng kapayapaan sa Southeast Asia tungo sa pag-unlad ng bawat bansa sa rehiyon. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
Alright, mga kasangkayan, balik kita taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Sa aton pa na Wednesday nga edition, March 25, 2026. Anaton oras, mayroon na kita 31 minutos sa nakalabayhan alas 8 haaga. Ngan diritso na kita, handit talihan mga balita, nahikay hato naton mga kasugbong hapagbabalita. Unahan ta, Radyo Pilipinas, Sugod. Otro magandang morning, Miss Dalia Orit. Yes, sa today's good morning pagbalik, ning puntuhato ng ihatod ang kompletong detalye sa mga balita nga atong nahipos. Mayor sa Silago, Gipa Sidunggan, isip outstanding local chief executive of the Philippines. Para sa kompletong report, niya si Aljon Malot. Radyo Pilipinas, report. Yes, Aljon. Giila, isip outstanding local chief executive of the Philippines, si Silago Southern Leyte Municipal Mayor Lemel Honor sa Association of Local Social Welfare and Development Officers of the Philippines Incorporated. Nakasara nga ang pasinungog na gila sa suporta ni Honor sa mga programa sa social welfare nga nagpauswag sa kahimtang sa mga residente labi na sa mga marginalized ug vulnerable sector. Itaw nga ubos sa administrasyon di siguro ang pagpadangat sa social protection, care and development programs nga makaabot kini sa mga labing nanginahanglan. Ikatakdang ipahigayon ang awarding ceremony sa Abril 28 ng tuiga sa Zamboanga City atol sa 29th National Social Welfare and Development Forum. Balita gikan sa lungsod sa Silago para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yes, daghang salamat sa imong report, Sir Aljon Malot. Good morning, Eastern Visayas. Ugala sa mga balitang nahikay dinhi sa dakbayan sa baybay, DSWD ug VSU nagpaligon sa panag-uban aron mapaila ang Sustainable Livelihood Program pinagi sa DYDC. Alang sa mga detalye ani ang akong report. Gipadayag sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD ang plano sa pagpalapad sa ilang panag-uban sa Visayas State University aron mas mapaila ang Sustainable Livelihood Program kun SLP ngadto sa mas daghang komunidad, ilabi na sa mga barangay nga lisod maabot sa impormasyon. Sumala kang Maria Cristina Manicani, DSWD SLP Regional Partnership Officer, mibisita ang ilang grupo sa VSU aron paligunon ang kasamtangang Memorandum of Understanding sa universidad o aron ma-explore ang posibilidad sa paggamit sa DYDC FM 104.7 ang campus radio sa VSU, isip plataporma sa pagpaabot sa impormasyon bahin sa programa. We have an existing po na MOU with VSU. Our intention sana po is to maximize din yung DYDC para dun sa information ng program na hindi nare-reach ng mga GIDA barangays. Mato di Manicani, ang Sustainable Livelihood Program, usa ka statutory program sa DSWD nga nagtumong sa pagtabang sa mga komunidad, pinaagi sa mga oportunidad sa panginabuhian, apan wala pa kini kaayo mailhi sa ubang lugar, labi na sa mga hilit nga barangay. Isa yun sa gusto naming ma-promote din. Hindi lang AX, hindi lang Kalahi, hindi lang mga AKAP, yung meron si DSWD, meron din kaming Sustainable Livelihood Program. Gibot siyag usab niya nga hapitan ng munisipyo sa Region 8 adunay implementasyon sa maong programa o positibo ang pagdawat sa mga benepisyaryo ilabi na tungod kay naghatag kini og oportunidad sa dugang kita o panginabuhian. Halos lahat ng munisipyo po ng Region 8 meron na pang implementation ng Sustainable Livelihood Program. Actually excited yan sila po basta livelihood. Dugang pa niya, dako ang ilang paglaom sa bagong engagement uban sa VSU. Nga giila nilang usa ka pilot initiative sa tibuok nasod aron mas mapadali ang pagpaabot sa impormasyon sa publiko. Actually excited kami dun sa expansion ng engagement with VSU because ito yung pilot. Pinaagi sa maong panag-uban, gilauman sa DSWD nga mas daghang komunidad ang makaila og makabenepisyo sa Sustainable Livelihood Program sa gobyerno. Gikan sa VSU DYDC FM, Glodic Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Kalbayog nagandam na para sa Bisita Iglesia 2026 sa detalye din report ni Charmaine Perito Valdez. Radyo Pilipinas, report. Padayon ang preparasyon sa gobyerno lokal sa Kalbayog, kasugbong ang mga barangay para sa teharani nga Bisita Iglesia, yan na nga Semana Santa. Sa ginbuhat nga katitirok, ginharampangan ang mga pitad para masigurado ang luwas nga pagselebrar sa tradisyon panrelihiyon, lakip sa mga gintukib ang crowd management, safety protocols ug pag-andam sa mga barangay sa pag-ulpot sa mga deboto ug bisita.
Base sa alkalde, importante ang pagkaurusa sa kada barangay para mamintinar ang kaayusan ug importansya sa Semana Santa nga panahon sa pagninilay ug pananampalataya. Samtang gintagan doon sa City Tourism Office nga dako liwat ang kontribusyon sa bisita iglesia sa pagpauswag sa faith tourism sa syudad, samtang padayon naging aalagaan ang kaluwasan ug kamutangan san publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat, Charm, sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Sa pagsunod sa mando sa gobyerno nasyonal sin pagtipid tungod sa krisis sa enerhiya, ang buhatan sa Bureau of Internal Revenue naglunsar sa programa kampanya pagtagabuwes pinaagi sa kapihan sa PIA nga ginatindiran sa mga miyembro sa lokal nga mga media sa naglabay nga semana. Ginpahamtang ni Revenue District Officer Attorney James Balagapo ang pagpahinumdum sa katawhan negosyante nga adton may kalabutan sa ira-responsibilidad sa pagbayad sa buwis. Dida sa pagharampang nahibaruan nga may pagbabag-o sa pag-file sa income tax. Ngan ini online na, kaya bisan din pwede na mag-file. Di rin na kinahanglan magrehistro, nganan pagbayad sa mga bangko na, kaya iya ginaghat ang nadalabihan nga mag-file timparo pa para makaiwas sa pila sa bangko. Otro mga ngon nga gintagan doon, ni Balagapo, ang kaimportante sa pagbayad sa buwis. Tungod nga ini ang lifeblood sa gobyerno, dida na ikot ang ekonomiya sa gobyerno, ngantikang sa buwis, nga ginkukolekta sa buhatan sa BIR, ang gingagasto sa gobyerno, tikang sa panswelduhan nga sa pagpundo sa magkwadrilain nga programa sa ngan proyekto. Naghangiyo ang pamunuan sa BIR, dida sa mga lokal nga tagpahayag o media, sinbulig nga mag-report kung yon sira na obserbaran o na pamatud-an nga pagbayular sa balaod bisan dida pala sa diri pag-issue sa resibo sa mga negosyante, labi na kung yung transaction pagtagakwarta, pagpalit man o serbisyo. Doon nga naging klaro ni Balagapo nga di na pwede gamiton an official receipt. Lugod inigin bag-o nga to sa sales invoice, charge or service invoice kung serbisyo ang ginpahamtang. Otro nga pasabot ni Balagapo ang pag-aghat san katawan nga mag-file sa income tax temprano pa diri magtinila nga ang deadline mao sa Abril 15. Back to you, Ma'am Daisy. Mga salamat, Miss Eileen, han report. Good morning, Eastern Visayas. Anaton oras, mayada na kita 39 minutos sa nakalabayhan alas 8 haaga, ngansyahan nga balita na hikayan Radyo Pilipinas sa Borongan. Kaso in malnutrisyon, habugos nga Eastern Visayas, nagpapabilin, sumalahan National Nutrition Council 8. Ang detalyehan report, tikang kan Pen Pumida. Radyo Pilipinas report. Ginkumpirmar National Nutrition Council NNC Region 8 nga padayon nga issue ang malnutrisyon ha Eastern Visayas bisan may nakikita nga paghabubuhan kaso pinakaorhi nga datos para 2025. Sumalakan Regional Nutrition Program Coordinator Dr. Catalino Dotolio Jr. na uyon hiya nga nagawa sa mga pahayagan o report sa social media ang hitaas nga kaso ang stunting o pagkabansot ha mga kabataan na edad 0 to 59 months sa rehiyon diin tulong nga probinsya, Eastern Samar, Northern Samar ngan Samar, anaada ha mga may hitaas nga prevalence. Pero yagintagan doon nga mga datos nga ginbasehan han mga report, amo pa ang datos ang 2024, samtang nga niya iginpresentar a 3rd Joint Provincial Health Board nga Nutrition Council meeting, amo ang mas bago nga datos ang 2025. Sumalaha iya mas ubusin mga 2% ang 2025 nga datos, kumparan 2024 nga nagpapakita in hinay-hinay nga pag-uswag. Haya na nga ranking, ada lagi hapon ha top 10 ang Eastern Samar nga Northern Samar, samtang ang Samar, diri na ada ha top 10 pero ada gihapon ha top 20. Ha provincial ranking han stunting hariyon 8 para 2025, nangungunan Eastern Samar, sinundan ha Northern Samar, Leyte Samar nga Tacloban City. Ang stunting o ang pagkabansot, inusa nga kondisyon kundi na sa nga bata, insobrahin kahabubo o masabubo kumpara mga
bata nga kaedad niya. Inin indikasyon hinmalala nga undernutrition o kakulangan ha nutrisyon hamaiha nga panahon. Ha wasting o pagiging magasa nangunguna ang sulat Eastern Samar ngan San Francisco, Southern Leyte hahanay han mga LGU. Ha overweight ngan obesity nangunguna ang Eastern Samar ha mga probinsya samtang ang Borongan City amo nangunguna ha component cities. Ha moderately ngan severely underweight nga mga kabataan nangunguna ang Borongan City, sinundan han Baybay, Calbayog, Maasin, ngan Katbalogan, ha ranking han mga component city. Ha top 10 LGUs naman han underweight cases nangunguna han San Jose de Buan ngan Pinabakdaw ha Samar, sinundan han Lope de Vega, Northern Samar, ngan Maslog ha Eastern Samar. Igindoon ni Dotolio nga nutrisyon in usa nga multi-sectoral nga isyu ngan diri ila responsibilidad han sektor han panlawas. Kinahanglan ang kooperasyon han iba-iba nga sektor, sugad han agrikultura, social work ngan gobyerno. Ginpahinumdum lawat niya ang publiko nga diri angay pagsudyuton o igbash ang mga lugar nga ada top 10. Iya pagintagan doon ang panginginanglan hinmas paspas nga aksyon ngan mas marigon nga pagbuburublig base mapauswag pa nutrisyon harihiyon. Para habagong Pilipinas, inihi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damo nga salamat ang report, Ate Pen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Nadugang pa natong balita din sa Southern Leyte, mga nahimo sa administrasyon ni Mayor Mercado, gibida sa nga State of the City Address. Ani ang atong report. Radyo Pilipinas Report. Ligon ang kahimtang sa atong syudad. Mao kini ang gipasiugda ni Maasin City Mayor Luz Mercado atol sa labing una nga State of the City Address usoka kagahapon adlaw, Marso 24 sa Maasin City Gymnasium. Diin iyang gipakita ang pipila ka mga kalampusan sa iyang people-centered governance. Gihisgutan sa mayor ang pagpalig-on sa social services, laki pang ayuda sa mga senior citizens, solo parents, PWDs ug mga kabataan, samtang gipaspasan usab ang serbisyo sama sa 15 minutos kapag proseso sa senior citizen ID ug umaabot nga QR IDs para sa PWD. Sa kalikupan, gipunting ang pagpalapad sa waste management pinagi sa bag-ong napalit ng mga dump trucks, eco-bricks ug mga proyekto kauban ng DOST ug European-Philippine Partnership. Gisaysay sa mayor nga lauman karong tuiga ang paglunsad sa makabag-ong nga garbage truck tracking system aron ma-monitor sa mga residente ang koleksyon sa ilang basura ug ang pag-instalar og inovatibo nga trash can din ang mag-deposit og botilya adunay libre nga koneksyon sa Wi-Fi. Sa panglawas, gibarayon ang pagtukod sa Super Health Center, ang pagpatuman sa mental health programs ug pag-target sa 80% nga beneficiaries nga ma-enroll sa PhilHealth Yakap program. Gikalipay usab ni Mercado ang presensya sa bag-ong doktor ubos sa Doctor to the Barrio program. Gipasiug daw sab ang investment sa edukasyon, diin ana sa 12 milyones pesos ang gialokar nga budget para sa construction, rehabilitasyon sa mga classrooms ug mga kalihukan sama sa EVRA, Regional Festival of Talents, Boy ug Girl Scouts ug uban pa. Gilakwitan usab sa mayor ang mga kalihukan sa agrikultura, panginabuhian ug infrastruktura, lakip ang farm-to-market roads, irrigation ug suporta sa mag-uuma. Sa turismo, gilauman ang paglambo human gideklarang tourism zone ang syudad sa Maasin ubos sa Republic Act 12236 niagi nga tuig. Ang pag-abli og dugang mga ruta sa barko ug ang plano nga pagtapos sa Pananawan Airport sa 2028 aron sa dugang access sa probinsya. Sa digital governance, gibida sa mayor ang tinguha og mga inisyatiba sa syudad nga mahimo nga smart city. Target usab sa LGU nga ma-fully digitalize ang pagproseso sa business permit sunod tuig. Sa kinatibukan, anaa sa 1 billion ang budget sa syudad karong tuiga nga naglangkob sa personal services, capital outlay, maintenance and operations ug disaster risk reduction services. Gihuman ni Mercado ang iyang mensahe pinaagi sa pagsalig nga ipadayon ang serbisyo alang sa katawhan. Balita gikan sa Dakbayan sa Maasin para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiara Oret, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Atong oras alas 8:45 sa buntag. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa lain pang balita, FME Lead Forum 2026 ipahigayon sa VSU isip pagsaolog sa ika-16 nga anibersaryo sa FME SSC. Alang sa mga detalye ang report ni Micaela Gongora.
Isip kabahin sa pagsaulog sa ika-16 nga anibersaryo sa Visayas State University Faculty of Management and Economics Supreme Student Council kung VSU FMESSC malampusong gipahigayon ng FME Leadership, Entrepreneurship and Development kung FME Lead Forum 2026 sa pakigtambayayong sa Society of Agribusiness Students kung SABS sa VSU Center for Continuing Education ni atong Marso 23 ning kasamtangang tuig. Uban sa temang Bridging Ideas, Innovation and Enterprise, ang duha ka adlaw nga kalihukan nagtigom og 12 ka mga partisipanteng grupo gikan sa nagkalain-laing eskwelahan sa Eastern Visayas. Unom ka mga team ang gikan sa Visayas State University Main Campus, tulo ang gikan sa University of the Philippines Tacloban College, duha gikan sa Eastern Visayas State University Main Campus ug usa ang gikan sa Western Leyte College or MOOC Campus. Ang forum nagtutok sa pagpalambo sa kaalam ug abilidad sa mga partisipante sa natad sa liderato, pagnegosyo o kabag-uhan, pinaagi sa business model and prototype workshop and competition. Kini nga kalihukan gitumong aron na mapakita sa mga estudyante ang ilang mga ideya ug talento sa pagpalambo og mga inobatibong negosyo ug praktikal nga mga solusyon. Sa unang adlaw gipahigayon ang FME Lead Workshop diin gihatagan og kahigayunan ang mga partisipante nga mapalawom ang ilang pagsabot sa entrepreneurship ug innovation. Sa ikaduhang adlaw gipahigayon ang Business Pitching Competition diin ipresentar sa matag grupo ang ilang mga business model ug prototype. Ang nakadaog nga grupo adunay nadawat nga cash prize nga 10,000 ka pesos diin makapadasig sa mga kabatan-unan sa pagpadayon sa ilang mga ideya ngadto sa mas lawom ug mas epektibong mga inisyatiba sa umabot. Ang maong kalihukan duga nga nagdasig sa mga estudyante nga mahimong mamugnaon ug inobatibo sa larangan sa negosyo ug panginabuhian. Gikan sa VSU DYD sa FM, Micaela Gongora, Good Morning Eastern Visayas. Good morning. Daghang salamat, Micaela Gongora. Good Local morning. Health Board San Calbayog. Mas ginpakusog ang mga programa panlawas sa detalyadang report ni Suset Pretencio. Radyo Pilipinas Report. Ginpangunahan ni Mayor Raymond Uy ang meeting sa Local Health Board kasankolop Marso 23, 2026 sa CMO Conference Room agud padayon nga mapakusog ang mga programa panlawas sa syudad. Nagtambong sa meeting si City Health Officer Dr. Sylvia de Guzman, mga medical officers ngan mga konsehal. Ginpabugatan sa era partisipasyon ang marigon nga kolaborasyon sa gobyerno lokal, mga health professionals, ngan mga leader sa legislatura para masolusyonan ang mga issue sa panlawas. Ginisgutan sa meeting ang magkadrodelain nga agenda, sugad sa measles, rubella supplemental immunization activity, school-based immunization, his footstep medical mission, health awareness caravan ngan surveillance update. Sumalasan lokal nga pangobyernuhan, pinaagi sa nagkakaurusa nga liderato nga dedikasyon, padayon nga ginpapakusogan mga programa nga nagta-target pagpanalipod sen kahimsog sen mga kalbayognon ngan paghatag sen epektibo ngan inklusibo nga serbisyo sa panlawas para sa ngatanan. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Suset sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Suma total 19 ang mga aktibo nga miyembro sa NPA ang sumurrender nga may dara nga mga dekalibre nga mga armas sa Special Action Force ng 78th Infantry Brigade troopers sa bungtong San Palapag sa naglabay nga simana. Ang pagsurrender ay naging posible sugad ni Mayor Fawa Batula sa bungtong San Palapag, pinaagi sin sunod-sunod nga pakigharampang o dialogo kundi intipira nga mga opisyalis sa bungto lumugsad ngadto sa mga kabarangayan paghangyo sa mga pamilya sini nga mga NPA nga magsurrender sin mamurayaw. Ginpatapod ni Mayor Fawa nga kung sila sumurrender, yaon igahatag ang gobyerno asistensya para sa ira. Sa lain nga bahin gindayaw sa pamunuan sa 8th Brigade pinaagi kan Brigade Commander Carmelito Pangatungan ang paningkamot ni Mayor Fawa sa seryoso sini nga kampanya pagkumbinser sa mga pamilya sa mga rebelde nga lumusad ngan bumalik sa komunidad nga nagpahamatngon nga ang pagpahamtang sa pinansyal nga asistensya ngan bulig sa basic social services inaging instrumento sini nga mamurayaw nga kadaugan sa gobyerno.
Nagpadangat liwat si MTC Judge Alijo Calvo sin pagpasalamat sa mga pitad pankamurayaw nga ginpapangunahan ni Mayor Batula tungod nga sa kaiha nga panahon ang bungto ada san ayat san insurhensya kundi insan higin atake san mga rebelde ganda mo ang nawaraan kinabuhi. Bugos ang pagdakag gaging paabot san pamunuan san PNP, san pamumuno na PNP Provincial Director Colonel George Buyakaw Jr., san kakusog ngan maupay nga buot san rebelde san pakigkooperar ngan pagdesisyon sini nga bumalik na sa hulag ngan makisayo san komunidad para san ira mahayag nga kabubuhason. Pinangunahan ni DILG Provincial Director Children Makilabit ang panunumpa sa mga rebelde nga diri na masuporta sa CTG ngan masunod san mando sang konstitusyon ngan mga balaod noon ngan pagrespeto san katungod san mga tawo. Back to you, Ma'am Daisy. Mga salamat ang report, Miss Eileen Diaz and PIA Northern Samar. Good morning, Eastern Visayas. Ngan samtang dugang naman nga balita na hikayan Radyo Pilipinas Borongan, First Quarter Joint City Peace and Order Council, Anti-Drug Abuse Council ngan Task Force to End Local Communist Armed Conflict Meeting, gindumarahan Local Government Unit han Borongan. Ang detalyehan report tikang kan Engineer Sok Aberia. Radyo Pilipinas report. Pinangunahan ni Borongan City Mayor si Ivan Dayan Agda atong ginduman nga First Quarter Joint City Peace and Order Council, City Anti-Drug Abuse Council ug City Task Force to End Local Communist Armed Conflict Meeting nga gimbuhat ang Mayor's Conference Room sa City Hall Building ang Martes, Marso 24. Hiningang katitiro kay gimpresentaran sipok adton peace and order situation na syudad han Borongan adton preparasyon hit pagtigaman hit Semana Santa, fire safety updates and mga pagsarundan hit paggamit ni confidential funds adun 2025 performance audit result ugan pagdumar hit 2026 POC performance audit hit syudad nganan pagtukod din City People's Law Enforcement Board. Samtang ang City Task Force LCAC iniginsayod adun threat situation na syudad. Ang status City Told Community Support Program RCSP partikular ang nakabuot nga mga kalampusan ng implementasyon hini ha Barangay Amantakop, Bayubay ngan San Pablo, laki pa din yan pagparigan ng Work and Financial Plan hit RCSP yan nga tuig 2026. Nanigin presentar liwatan kada kadton anti-illegal drug situation na syudad, ang status si drug clearing lagi pa adton drug affected barangays ug adton drug cleared barangays nganan implementasyon hit community-based drug rehabilitation program asya nga quarter tuig 2026 ang resulta han 2025 anti-drug abuse council o ADAC performance audit ugan pagdumara hit 2026 ADAC performance audit nganan status hit implementasyon ni drug free workplace program ug gimpresentar liwat han 52nd Combat Engineer Battalion ang mga proyekto, mga programa ngan mga aktibidades nga gindumara ngan pagbubuhaton pa han batalyon. Gimpasilitaran ang nasabing aktibidad han DILG Borongan, pamumuno ni City Local Government Operations Officer Attorney Johnson Ray Delantar. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat ang report at Sok Aberia. Good morning, Eastern Visayas. Miss Dalia. Yes, ato nga katapusan nga balita. Mga nahimo sa medical mission sa provincial nga kagamahanan sa Southern Leyte, pagahimuon sa lungsod sa Limasawa, Southern Leyte. Ani ang report ni Javi Capiz. Radyo Pilipinas report. Pagahimuon karong adlaw, Marso 25, 2026, ang usa ka medical mission sa isla sa Limasawa, probinsya sa Southern Leyte, isip kabahin sa padan nga paghatag og serbisyong panglawas ngadto sa mga lumulupyo sa isla o kini pagapaunahan sa provincial government. Matod pa nga ang kalihukan gipasigdahan sa PLGU Southern Leyte sa pakigtambayayong sa Provincial Health Services Office o sa LGU Limasawa. Tumong sa naasing nga kalihukan ang pagdala og nagalaing serbisyo sama sa libreng check-up, tambal og banpang medikal nga tabang alang sa mga residente. Dugang pa
magdala usab og lain pa mga serbisyo ang ubang buhatan sa provincial government nga mahimong mapahimuslan sa mga residente, lakip na ang social services, adto ni mga consultation o open forum, adto usab information dissemination ug ban pang programa nga makatabang sa ilang panginhanglan sa adlaw-adlaw. Ana aso nga kalihukan kabahin usab sa selebrasyon sa ika-505 nga anniversary sa unang Easter Mass sa Pilipinas nga nahitabo sa isla sa Limasawa, usa ka mahinungdanong panghitabo sa kasaysayan sa nasod. Gilauman nga dako kining ikatabang sa panglawas ang naasoy nga medical mission og nanginaot ang mga opisyal sa LGU Limasawa nga suportaran sa mga katawhan ang naasoy nga kalihukan. Balita gikan sa isla sa Limasawa, probinsya sa Southern Leyte, para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Yes, dagang salamat sa imong report, Sir Jevic Apis. Atong oras, 3 minutos na lang sa dili pa mag-alas 9. Bueno, temporaryo kaming una nga manamilit. Dagang salamat sa inyo nga pag-uban kanato karong buntaga. Sa ngalan sa tunga station manager, Sir Dindo Alaras, kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dalia Abiara urit. Dagang salamat sab sa ato kauban sa Master Control, Kuya Rito Cabales, ug nga ato nga mga intern sa Southern Leyte State University, and of course sa mga nagkontribuer sa lang nga balita, Sir Jevic Apis, Sir Aljon Malot, and Sir Wel Bugnos. Mayong buntag, good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Glody. Og mo kato ang partisipasyon sa DYDC FM 104.7 ng atong programa, ang Good Morning Eastern Visayas. Sa ngalan Radio Engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Glody kayon daw akong kauban si Micaela Gongora, og hantod sa sunod nga higayon sa parehong nga oras og mga estasyon. Good morning, Eastern Visayas. Ngayon sa ngara naman sa ako nakaupod sa control si Ray Sano, hindi naman ang iyusurugon sa kanginan, Gina Vilon, nagpapasalamat. Salamat pagpamati. Ngayon, good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Sa ngaran sa PIA8 Regional Head Rian Erinto, Idris Aileen Alazandias ng Philippine Information Agency Northern Samar, nagpapasalamat. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Bueno, may pa kita 2 minutos ug sa mag-alas 9 haaga adi pa naamon na katapusan nga balita bago nga state-run Maritime College sa Eastern Samar ginta-target nga maabrihan para ha mga seafarer. Aadi ang akon report. Radyo Pilipinas, report. Igindusuhin mga magbabalaod inasa nga balaod nun para magtukod din pinakasyahan nga state-run Maritime College sa Eastern Samar. Katuyuanan hini nga maghatag in oportunidad ang mga graduate high school tika nga mga rural nga komunidad nga makabuotan ni rahingyap nga maging world-class seafarer. Hailarom House Bill No. 7693 tutukuron ni isa nga College of Maritime Studies sa campus sa Eastern Samar State University habung tuhan giwan. Magtatanyag na sabi nga kolehiyo mga kurso nga Bachelor of Science in Maritime Transportation kon BSMT ngan Bachelor of Science in Marine Engineering kon BSME. Ini nga mga programa in masunod na standards of training, certification ngan watchkeeping for seafarers kon STCW nga ginestablisar ang International Maritime Organization kon IMO. Ano sabi nga tinguhay ni ginproponer ni Eastern Samar Lawn District Representative Christopher Shin Gonzales nga anay Mayor Hangiwan ngan House Minority Leader ug 4-piece Party List Representative Marcelino Nunoy Libanan. Iginsay sa ni Gonzales nga pagkayana damo nga mga estudyante ang kinahanglan pa nga bumiyahin harayo para lang makapag-enroll ha mga kilala nga maritime colleges. Anamon tuyo amin pag-iban ha problema ang distansya ngan gasto sa pag-aram siring niya. Maiha na nga ang Pilipinas inusahan gidadakoy nga supplier hin mga seafarer habugos nga kalibutan. Ginbabanabana nga maabotin 490,000 nga mga Pinoy seafarer ang nagsiserbiha mga international vessel kada tuig. Tika nga mga bulk carrier nga da container ships tubtub ang mga oil tanker nga cruise ships.
Labot lahini nga Maritime College igindusog gihapon ni Gonzales aton pag-upgrade han Eastern Samar State University Extension Unit habungtohan balanghiga ngan Artiche agud magin full-fledged campuses. Ini nga mga balaod nun inigin endorsar na House Committee on Higher and Technical Education para pag-aprobar ha plenaryo. Para habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Biliza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Bueno mga kasangkayan naton oras, 1 minuto na nakalabayhan alas 9 haaga nga nagpapasalamat kita to naton mga naging kasubong ha pagbalita. Aton pa no Wednesday nga edition taramdan. Good morning Eastern Visayas, March 25, 2026. Radyo Pilipinas sugod da mga salamat Miss Dalia Atwell, DYDC Glody Kayonda, Radyo Pilipinas Calbayo GSMG Navilon, ngan Philippine Information Agency Northern Samar Miss Aileen Diaz, ngan ini naman ni Daisy Lalosa Bilizar and Radyo Pilipinas sa Borongan. Nagpapasalamat niyo pakigusangan na sa ring magandang morning ha aton nga tanan. Good morning, Eastern Visayas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ilang dekada nang umaasa sa mano-manong pagtatanim ng palay ang mga magsasakang tulad ni Kata Obinario ng Nueva Ecija. Mababa ang kanilang kita dahil sa taas ng production cost, dulot ng pag-aararo gamit ang kalabaw at pagpapatuyo ng palay sa pagbibilad sa kalsada. Dahil dito, sa bawat 100 sako ng palay, 4 ang natatapon lang, kaya lugi ang mga magsasaka. Ito ang problemang gustong lutasin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Libo-libo ring makinarya at pasilidad ang ating binuksan at pinamigay para sa mga magsasaka. Last week, dinayo ng Pangulo ang Gimba Nueva Ecija para inspeksyonin ang Rice Processing System o RPS, ang modernong pasilidad para sa pagpapatuyo at paggiling ng palay. Pero para pampabilisan, kailangan ito mechanization ang ginagawa natin. Dagdag pa ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. Pagbibilad ng sakalye, maraming losses dyan eh. Tsaka maraming mapangit yung quality. Better quality means better price. 213 ang ginagawa at ipinamamahagi ngayong rice drying facility sa iba't ibang lalawigan. Ininspeksyon din ng Pangulo ang katabing rice mill. Nandito na yung milling, nandito na yung drying. Lahat ng value added ay nandito, naiiwan sa kooperatiba, naiiwan sa mga magsasaka. Ang modernisasyong ito ang bagong muka ng agrikultura. Yung mga nagsasaka ay nakangiti at ibig sabihin na maayos ang kanilang hanapbuhay. Sila ang nagpapakain sa buong Pilipinas, kaya alalahanin natin lagi ang kanilang kalagayan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ito ang bagong kwento ng agrikultura, ang pagtatanim ng pagbabago at ang pag-ani ng pag-asa. Ginugunita ngayong taon ang ika-80 anibersaryo ng paglagda sa Treaty of Amity